Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab abay hawa. Bawakwar tawag, abaya hawa. Kalhalal hawad abay hawa alhayam. Kalhalal, hawad, abaya hawa, alayam. Bahasa masyayak ti hawashay. Bahasyam, masyayak, yahusay. Bahasam raw kakadas. Bahasyam, rapakadas. Kwam yasyarala elda oper maharlika Philippines. Wam rasyarala, elda, oper, maharlika, Philippines. Tawada abay hawa. Tawada, abaya hawa. Yaman. Yaman. Okay, diretso tayo. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 18, ang ating pag-aralan. The Book of Jasher, chapter 18, will be our study. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 18, verse 1 to 43. At bumangon si Abraham at ginawa ang lahat ng iniutos sa kaniya ng alahayam at kaniyang kinuha ang mga lalaki sa kaniyang sambahayan. Mga alipin at mga aliping binili ng kaniyang salapi at kaniyang tinuli sila gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. At walang natira na hindi niya tinuli. At si Abraham at ang kanyang anak na si Ismael ay tinuli sa laman ng kanilang mga balat ng masama. 13 taong gulang si Ismael nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At nang ikatlong araw ay lumabas si Abraham sa kaniyang tulda at naupo sa pintuan upang tamasahin ang init ng araw sa panahon ng kirot ng kaniyang laman. So, si Abraham, sabay silang tinuli ni Ismael, yung panganay niyang anak nila ni Hagar. 13 taon si Ismael, 13 years old. Samantala si Abraham ay 99 years old. Isang taon na lang kulang, mag-100 na ang edad ni Abraham. Abraham na ang pangalan niya dito. Kasi ang covenant na maging ama siya ng maraming bansa at kailangan magpatuloy siya. Hindi na siya tatawaging Abram, kundi Abraham. Si Sarai naman tatawagin ng Sarah. Yan ang covenant. Biro mo, 99 years old. Eh, kayo mga supot dyan, nanonood sa YouTube channel, wala pa yata kayong 99, di ba? Pwede pa kayong humabol, magpatuli. Huwag kayong matakot sa blade o sa kutsilyo. Dahil iba dyan, takot sa kutsilyo at sa blade, pero sa away, sa bubugan, sa itakan, sa barilan, matapang. Ang katapat lang pala, blade at kutsilyo. Pero covenant po yan. Covenant yan, ka Abraham at sa kanyang mga salinlahi. So, tinuli. Ngayon, lumabas si Abraham sa tolda para tamasahin ang init ng araw. Kasi medyo kumikirot na yung sugat ng kanyang tuli. Medyo masakit na. So, nagpahangin siya at mag-ano siya ng init para maarawan siya. Ngayon, tuloy natin. Basa. At si Yahweh ay nagpakita sa kanya sa kapatagan ng Mamre, kasama ang 2 anghel upang dalawin siya. At siya ay nakaupo sa pintuan ng tulda. At siya ay tumingin sa malayo at nakita ang 3 lalaki na nagmumula sa malayo. At siya ay tumindig at tumakbo patungo sa kanila. At sa loob
kanila, "Ipaghanda ko kayo ng pagkain." At binigyan niya sila ng tubig, at hinugasan nila ang kanilang mga paa. At pinaupo niya sila sa ilalim ng isang puno sa pintuan ng tulda. At si Abraham ay tumakbo at kumuha ng isang guya, malambot at mabuti. At siya'y nagmadaling patayin at ibinigay kay Eliezer na kaniyang alipin upang ihanda. Biro mo ha, katutuli lang ni Abraham, masakit pa ang kirot ng sugat ng laman. Ngayon, sabi rin siya dito, at si Abraham ay tumakbo at kumuha ng isang guya. Tumakbo Biro mo, tumakbo sa Abraham samantala may sugat siya. Ganon ka init ang pagnanasa ni Abraham sa paglilingkod. At paglingkuran, si Yahweh kasama ng dalawang anghel. Pansinin mo at si Yahweh ay nagpakita sa kanya sa kapatagan ng Mamre, kasama ang dalawang anghel. Tatlo sila lahat. Dalawang anghel at si Yahweh. Si Abraham, nakita niya si Yahweh personally. Pero hindi siya namatay, di ba? Pero di ba sabi, ang makakita ni Yahweh ay mamatay? Kasi ganito po. Marami pang walang alam dito. Mga taong walang alam. Ganito po yon. Sa Book of Enoch, yung the second Book of Enoch, si Enoch dinala ni Michael sa 10 heaven. Nakita niya si Yahweh na super higanti at yung katawan nag-aapoy. Ngayon, nakita din niya si Yahweh na mayroong kasing laki lang niya. Dalawang Yahweh nakita niya. Meaning to say, may Yahweh Senior at may Yahweh Junior. Pero isa lang silang Yahweh. Isang kaluluwa, pero dalawa ang personality. Isa ay higanti, na ang katawan ay nag-apoy, at isa ay normal, na parang katulad ni Enoch. Kapag makita mo ang Yahweh Senior, mamatay talaga ang tao doon. Sinabi yan kay Moses na pag makita mo ako, mamamatay ka. May siwang dito sa bato, dadaan ako, takpan ko ang pagkatao mo, yung mukha mo, sa aking kamay, dadaan ako at makita mo ang aking likod. Sino yon? Si Yahweh Senior yon. Kasi tinakpan sa kamay kung kasing laki lang sila ni Moses, tatagos, pag tatagos pa ang pero napakalaki kasi si Yahweh Senior yon. Ang makakita ni Yahweh Senior ay mamatay. That's why sinabi ni Yahweh Senior kay Moses na ang makakita sa akin mamatay, tatakpan ko ang mukha mo sa aking kamay, dadaan ako at makita mo ang likod ko kapag lumalampas na ako sa harapan mo. Yahweh Senior po yon. Pero si Yahweh Junior, makita ni Abraham, nakita din ni Adan yun at ni iba. Yung pinalaya sila sa Garden of Eden. Nakita din. Ang makakita sa Yahweh Junior ay hindi mamatay. Pero hindi ibig sabihin, dalawa ang Yahweh, isa lang. Kasi isa lang ang kaluluwa. Dalawa lang ang personality. Pero ang espiritu ni Yahweh ay 7. Ang espiritu ni Yahweh ay 7, dalawang personality, isang higanti at isang normal na kasing laki ng tao.
Ang tawag doon, Yahweh Senior at Yahweh Junior, pero isa lang ang kaluluwa. Pag isa lang ang kaluluwa, isa lang talaga ang Yahweh. Dalawa lang ang personality. That's why ang tawag doon, Oneis, Twonis, Sevenis. Kung sabihin mo Oneis ka lang, mali. Kung sabi mo Twonis ka lang, mali. Kung sabi mo Trinity, lalong mali. Kasi ang tama pala dyan, Oneis, Twonis, Sevenis. Bakit Sevenis? Kasi 7 ang espiritu ni Yahweh. 2 ang personality, isang higante at isang maliit. Ang higante senior, ang maliit ay junior, pero isang kaluluwa lang kasi isa lang sila. Si Yahweh Junior, siya yung nagkatawang tao na ang pangalan bilang tao, Yahweh Shai. That's why si Yahweh at saka si Yahweh Shai, isa lang. Ang Yahweh Junior at ang Yahweh Senior, pareho sila tatawaging Ama, Aba Yahweh. Kasi isa lang sila. Pero tatawaging anak na, yung nagkatawang tao si Yahweh Junior, nga naging Yahweh Shai. Yung Shai, Savior. Si Yahweh Savior. Yahweh Shai. Si Yahweh Senior, nandoon lang sa third heaven. Super laki niya, nag-apoy pa ang kanyang katawan. Ngayon, ang nakita ni Abraham ay si Yahweh Junior. Nakita niya. Ngayon, yung pinakain niya, imahinasyon lang yon. Dahil sila, hindi naman talaga sila kumakain. Pati anghel. Imahinasyon lang yan. Katulad yung sinabi doon sa mabasa sa Book of Tobit, na yung anghel doon ay kumain, imahinasyon lang. Okay, tuloy natin. Basa. At naparoon si Abraham kay Sarah sa tulda. At sinabi niya sa kaniya, maghanda ka kaagad ng 3 takal ng mainam na harina. Basahin mo at gumawa ka ng maliliit na tinapay upang takpan ang palayok na naglalaman ng karne. At ginawa ni Sarah ang iniutos ni Abraham. At si Abraham ay nagmadali at dinala sa harap nila ang mantikilya, gatas, karne ng baka at karne ng tupa. At binigyan sila ng pagkain sa harap nila at sila'y kumain. At nang sila'y matapos kumain ay sinabi ni Yahweh, ako'y babalik sa iyo sa panahong ito. At si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah at kaniyang sinabi sa kaniyang sarili, ako'y matanda na, magkakaanak pa ba ako? At siya'y tumawa sa lihim. At sinabi ni Yahweh, bakit tumawa si Sarah? Alam ni Yahweh ha, tumawa lang sa lihim yon, pero alam ni Yahweh na si Sarah ay tumawa. Kasi alahayam nga si Yahweh. Alahayam. Ang alahayam, isa lang. Ang Yahweh Senior, alahayam. Yahweh Junior, alahayam. Pare ang Senior Junior, tawag doon, Aba Yahweh. Nagkatawang tao, Yahweh Shai, alahayam din. Kasi isa lang alahayam. Ngayon, yung kumain sila, imahinasyon po yon. In-explain po yan ng isang anghel doon sa Book of Tobit na nakita ninyong kumain ako, imahinasyon na yan. Dahil ang mga anghel talaga, at pati si Hawa, hindi yan sila kumakain ng earthly food. Yung makalupang pagkain, hindi yan sila kumakain. Pero bilang respeto, kunwari, kumain. Kunwari. Pero imahinasyon. Okay, tuloy tayo. Basa. At ang dalawang anghel, pagkatapos nilang kumain ay umalis at nagtungo sa Sodoma at Gomora sa utos ni Yahweh upang tingnan ang kanilang mga kasamaan habang si Yahweh ay nanatili kay Abraham. Sa mga araw na iyon, ang lahat ng mga tao ng Sodoma at Gomora at ng buong 5 lungsod ay napakasama at makasalanan
sila'y nagsaya roon na may mga tamburin at mga sayaw. So, sa Sodoma at Gomora, mayroong isang lambak doon na kung saan doon sila magsasaya 4 na bisi sa isang taon. 4 times a year. Ngayon, bakit tinawag na masama? Yung kasamaan. Tiningnan nila ang kasamaan habang si Yahweh ay nanatili kay Abraham. Inutusan ni Yahweh yung 2 anghel papuntahin sa Sodoma at Gomora sa utos ni Yahweh upang tingnan ang kanilang mga kasamaan, yung mga masamang tao doon, habang si Yahweh ay nanatiling kasama ni Abraham. Ngayon, itong ginawa ng mga taga Sodoma at Gomora, anong ginawa nila 4 times a year na diyan sila naging masama? Okay, tuloy natin. Basa. At sa panahon ng kanilang pagsasaya, sila ay magpalitan ng asawa sa kanilang pagtatalik sa kanilang kapwa. At magtatalik ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ang mga maliit na anak na babae ng kanilang mga kapitbahay, sila ay nasiyahan sa kanila. At ang bawat lalaki ay nakakita ng kaniyang asawa at anak na babae sa mga kamay ng kanyang kapwa at hindi umimik. At ginawa nila ito mula umaga hanggang gabi. At pagkatapos ay umuwi ang bawat lalaki sa kanyang bahay at bawat babae sa kanyang tunda. Kaya lagi nilang ginagawa ito 4 na beses sa isang taon. At kapag ang isang dayuhan ay pumasok sa kanilang mga lungsod at nagdadala ng mga pag-aari, ang mga tao sa mga lungsod na ito ay magtitipon. Mga lalaki, mga babae at mga bata at matanda. At pupunta sa lalaki at kukunin ang kanyang mga pag-aari sa pamamagitan ng puwersa. Kita mo ang kasamaan ng Sodoma at Gomora. 4 na bisi sa isang taon, nagtitipon sila sa isang lambak, magpalitan ng asawa. Okay, palitan ng asawa. Asawa mo, gamitin ko. Sipingan ko, asawa ko, sipingan mo. Tapos ang iba naman, magsipingan, puro lalaki sa lalaki at sa babae. Tapos yung mga anak nakakita, wala lang imik. Walang reklamo. Kasi customary na nila yun eh. Habit na nila na ang iba magpalitan ng asawa, tapos ang iba magsiping lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tapos yung mga anak nilang kasama doon na nagsayaw, ng tamburin nagsaya, nakita nila mga ginawa, ay wala lang imik. Matino ba yan ganyang pag-ugali? Ang sama, di ba? Yan ang dahilan kung bakit ginunaw ng apoy ang Sodoma Gomora. Dahil sa ganong kasamaan. Magpalitan ng asawa, tapos nagtitinginan lang. Makikita nilang asawa mo, ibang lalaki ang nagsiping. Tapos yung asawa mo naman niya, ibang lalaki din nagsiping. Pagkatapos, nagsisipingan din ang puro lalaki at puro babae. Ngayon iba naman, nagsasayaw. Yung mga kabataan, nagsasayaw, nagtamburin. Isang karumal-dumal na kasiyahan. Yun ang dahilan kung bakit nagalit si Yahweh. Hindi pa yan, marami pa yan. Kasalanan nila. Ito yung may dumatay ito. At kapag ang isang dayuhan ay pumasok sa kanilang lungsod at nagdala ng mga pag-aari ng mga tao ng mga lungsod, ay ito ay nagtitipon ang mga lalaki at mga babae at ang mga bata at matanda at pumunta sa lalaki at kukunin ang kanyang mga pag-aari sa pamagitan ng puwersa. Magnanakaw, harap-harapan ha, agawin yung dayuhan na dumating sa kanilang lungsod, agawin ang kanyang ari-arian.
Ganon kasalbahe ang Sodoma at Gomora. O, tuloy tayo. Basa. At kung ang may-ari ng pag-aari ay makipagtalo sa kanila na magsasabi, ano itong gawain ginawa ninyo sa akin? Kung magkagayoy, paroroon sila at itataboy siya sa labas ng bayan na may malaking ingay at kaguluhan. At may isang lalaking mula sa lupain ng Ilam na lumalakad na may kagalakan sa daan, na nakasakay sa kaniyang asno, na may dalang isang lubid at balabal na may sari-saring kulay, at ang balabal ay inilagay sa asno at ng isang lubid. At ang lalaki ay nasa kaniyang lakad na dumaraan sa mga lansangan ng Sodoma nang lumubog ang araw sa kinahapunan. At siya'y nanatili roon upang magpalipas ng gabi. Ngunit walang nagpapasok sa kaniya sa kanilang bahay. At ng panahong iyon, ay may isang masama at masamang tao sa Sodoma. Isang bihasa sa paggawa ng kasamaan. At ang kaniyang pangalan ay Hadad. Ito si Hadad. Isang bihasa sa paggawa ng kasamaan. Kawawa itong lalaking dayuhan na pumunta sa kanilang bansa. Okay, tuloy natin. Ano nangyari? At kaniyang itiningin ang kaniyang mga mata at nakita ang manlalakbay sa lansangan ng bayan. At siya ay naparoon sa kaniya at nagsabi, saan ka nang galing at saan ka paroroon? At sinabi ng lalaki sa kaniya, ako'y naglalakbay mula sa Hebron hanggang sa Ilam, kung saan ako naroroon. At sa paglubog ng araw, at walang sino mang magpapahintulot sa akin na makapasok sa kanilang bahay. Bagaman, mayroon akong tinapay at tubig, at dayami sa pagkain ng aking asno. At sumagot si Hadad at sinabi sa kaniya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ngunit huwag kang magdamag dito sa lansangan at isasama kita sa aking bahay. At dinala siya ni Hadad sa kaniyang bahay. At kaniyang kinuha ang lubid at ang balabal na may iba't ibang kulay na inilagay sa asno. At kaniyang binigyan sa asno ng dayami upang makakain. Samantalang ang manlalakbay ay kumakain at umiinom sa bahay ni Hadad at siya ay nanatili doon para sa gabing iyon. Okay, may balak na masama to si Hadad sa isang maglalakbay, ha? Abangan natin, ano yung, kasi bihasa to sa kasamaan, eh. Tingnan natin, ha? Tuloy. At sa kinaumagahan ay bumangong maaga ang manlalakbay upang ipagpatuloy ang kaniyang paglalakbay. Nang sabihin ni Hadad sa kaniya, maghintay ka, aliwin mo ang iyong puso ng isang pirasong tinapay. At pagkatapos ay yumangon ka, at ginawa ng lalaki ang gayon. At siya'y nanatili sa kaniya, at sila'y kapwa kumakain at umiinom sa araw na iyaon. At nang ang lalaki upang yumaon sa kaniyang paglalakbay. At sinabi ni Hadad sa kaniya, narito, ngayon ay lumulubog na ang araw. Mabuti pang manatili ka sa buong gabi upang ang iyong puso ay maaliw. At pinilit niya siya na anupat siya ay manatili doon buong gabi. At sa ikalawang araw ay bumangon siya ng maaga upang yumaon. Nang siya'y pilitin ni Hadad na sinasabi, aliwin ang iyong puso ng isang piraso ng tinapay. At pagkatapos ay yumaon ka. At siya'y nanatili at kumain din na kasama niya. At pagkatapos, ang lalaki yumaong upang ipagpatuloy ang kaniyang paglalakbay. Itong ginawa ni Hadad, pinipigilan niya ang malalakbay na saka na lang. Ngayong hapon na, gabi na, hapon na, lumubog ng araw. Dito ka lang muna. So, naabot tuloy siya ng 2 araw, 2 days. Kasi may balak nga. Ito, malalaman natin kung anong balak ng masama. Itong Hadad na ito. Tuloy.
At sinabi ni Hedad sa kaniya, narito, ngayon ay mataas na ang araw. Manatili kang kasama ko upang aliwin ang iyong puso. At sa kinaumagahan ay bumangon ka ng maaga at yumaon ka sa iyong laban. At ang lalaki ay hindi nagpapigil, kundi siniyahan ang kaniyang asno at samantala ang sinisiyahan niya ang kaniyang asno, sinabi ng asawa ni Hedad sa kaniyang asawa, narito, ang lalaking ito ay nanatili sa atin ng 2 araw na kumakain at umiinom at hindi siya nagbigay ng anuman. At ngayon, iiwan niya tayo ng walang binibigay? At sinabi ni Hedad sa kaniya, tumahimik ka. At siniyahan ng lalaki ang kaniyang asno upang yumaon. At kaniyang hiniling kay Hedad na ibalik sa kanya ang lubid at ang balabal upang itali sa asno. At sinabi ni Hedad sa kaniya, ano ang iyong sinasabi? Sinasabi ko na ibabalik mo sa akin ang lubid at ang balabal na may iba't ibang kulay na kinuha mo. Okay. Yung pagdating kasi sa bahay ni Hedad, yung dayuhan na maglalakbay, ay kinuha niya ang lubid, pati yung balabal na iba-ibang kulay. Ngayon, itong malalakbay na gusto nang umalis, kukunin, ayaw ibigay. Kasi may balak. Itong asawa naman niya na, umalis na yan, walang binigay sa atin, 2 araw yan, kumakain uminom. Ito namang, kunwari, mabait, tumahimik ka dyan. Kasi bahala na sa strategy yung gagawin niya. Paano niya mapipirahan itong manglalakbay na ito. Okay, tuloy tayo. At sinagot ni Hedad ang lalaki na sinasabi, ito ang kahulugan ng iyong panaginip. Ang lubid na iyong nakita ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay hahabain na parang lubid. At ang balabal na may iba't ibang kulay ay nangangahulugan na ikaw ay magkakaroon ng mga ubasan kung saan ikaw ay magtatanim ng mga iba't ibang puno at ang lahat ay namumunga. At sumagot ang manlalakbay na nagsasabi, hindi gayon, sapagkat ako'y gising nang kinuha mo ang lubid, at gayon din ang isang balabal na may iba't ibang kulay, na iyong kinuha sa aking asno. At sumagot si Hedad at sinabi, tunay na sinabi ko sa iyo ang kahulugan ng iyong panaginip, at ito ay isang magandang panaginip, at ito ang interpretasyon nito. Binibigyan ako ng mga anak ng tao ng 4 na pirasong pilak na siyang gantimpala sa pagpapakahulugan ko ng kahulugan ng kanilang mga panaginip. At humihingi ako ng 3 pirasong pilak bilang gantimpala mo sa akin sa pagpapaliwanag ng iyong panaginip. Eto, tingnan mo sa kalokohan ni Hedad, ha? Gidivert na sa panaginip, sabi naman ng maglalakbay, gising ako, kinuha mo ang lubid at saka yung balabal na may iba-ibang kulay. Hindi ako tulog. Hindi ako nanaginip. Sabi na, itong kalugan ng panaginip. Kasi ayaw niya ibalik eh. Ang lubid ay simbolo sa mahaba ang buhay. Mahaba ang iyong buhay. At ang balabal na iba-ibang kulay ay simbolo ito na magkaroon ka ng maraming ubasan na maraming mga iba-ibang bunga. Gidivert ni Hedad sa panaginip na ito ang kahulugan. Tapos sabi pa niya, ang ibang tao daw magbigay ng kahulugan sa panaginip ay binabayaran daw siya ng 4 na pirasong pilak na mag-translate siya sa kahulugan ng panaginip. Ito sa'yo, itong panaginip mo, bayaran mo ako ng 3 pirasong pilak. Grabe, ito. Ito si Hedad na ito, bihasa talaga sa kasamaan. Paano manloloko? Ito ay scammer, bodol, manloloko, lahat meron sa kanya. Ang tawag doon, bodol at saka scammer. Di-scam niya ang manlalakbay.
at nagbubudol pa. Eh, mayroon dito ngayon eh. May mga nagbubudol, scammer pa. Ngayon, tuloy natin. Basa. At ang lalaki ay nagalit sa mga salita ni Hedad. At siya'y sumigaw na may kapaitan at kaniyang dinala si Hedad kay Serak na hukom ng Sodoma. At nang si Serak na hukom ay nakaharap sa kanila, ang hukom ay nagsabi, hindi gayon. Ang lalaking ito na si Hedad ay nagsasabi sa iyo ng katotohanan, sapagkat siya'y kilala sa mga bayan sa tumpak na kahulugan ng mga panaginip. At sumigaw ang lalaki sa sinabi sa hukom, hindi gayon, sapagkat gising ako ng araw na kinuha niya ang lubid at ang balabal na nasa asno upang ilagay sa kaniyang bahay. Ngayon hindi niya ibalik sa akin. At nagtalo silang dalawa sa harap ng hukom. At sinabi ni Hedad sa lalaki, bigyan mo ako ng 3 putol na pilak bilang kabayaran sa pagpapakahulugan ng iyong panaginip. Hindi ba't pinatira kita sa bahay ko at pinakain? Ayan. Tingnan mo to si Hedad ha. Wala namang panaginip ang manlalakbay. Sabi niya, gising ako, yung kinuha mo, ang lubid at ang balabal na iba-ibang kulay sa aking asno, saka lubid. Bakit hindi mo ibigay? Sabi naman na, ay ito kasi panaginip mo, ito yung kahulugan. At bayaran mo ako sa kahulugan ng panaginip na sinabi ko sa iyo. Ito namang hukom, kasabwat. Oo nga, dahil yun ang trabaho niya, bihasa siya, nagsabi siya ng katotohanan na mag-interpret siya ng panaginip at binabayaran siya ng mga tao. Panluloko, ha? Ito si Hedad. Manluloko, mangbubodol, at scammer. Ganon. Ngayon, tuloy natin. Ano pang nangyari? At sinabi ng lalaki kay Hedad, tunay na babayaran kita sa aking kinain sa iyong bahay. Ibalik mo lamang sa akin ang lubid at ang balabal na iyong itinago sa iyong bahay. At sumagot si Hedad sa harap ng hukom at nagsabi sa lalaki, hindi ba sinabi ko sa iyo ang kahulugan ng iyong panaginip? Ang lubid ay nangangahulugan ng iyong mga araw ay hahaba na parang lubid. At ang balabal na may iba't ibang kulay na ikaw ay magkakaroon ng ugasan kung saan ikaw ay magtatanim ng iba't ibang uri ng mga punong kahoy na namumunga. Ito ang tamang paliwanag ng panaginip mo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang 3 pirasong pilak na hihingin ko bilang kabayaran. Mangluloko talaga to. Scammer, mambubudol. Sabi nga niya, wala siyang panaginip. Dahil gising siya yung kinuha. Ang balabal at saka yung lubid. Pero sabi niya, hindi, ito yung kahulugan ng yung panaginip. Inigiit talaga nitong yung Hedad na ito. Manluloko. Sa ating panahon, mayroong ganon. May mangbubudol, may scammer, manluloko, mandaraya. Kompleto sa panahon. Parang katulad din sa Sodoma, Gomora. Very dangerous. At marami din sa atin dito na mga nagsishipping na kapwa lalaki at kapwa babae. Ang tawag nila sa Bisaya, bayot. Pero may membro si Pastor Ramelde sa Iloilo na si Rodrigo Bayot. Sorry lang ha, pinido mo lang bayot yon pero hindi ka naman totoong bayot sa totoong buhay. Prince ko na sa FB yan si Rodrigo Bayot. Pinido mo lang yon pero hindi ka totoong bayot. Ang bayot ay makipagtalik sa kapwa lalaki. Yan. Okay. Ngayon, tuloy natin kwento. Basa. At ang lalaki ay sumigaw sa mga salita ni Hedad. At sila'y kapwa nag-aaway sa harap ng hukom. At iniutos ng hukom sa kaniyang mga lingkod na paalisin sila. At sila ay pinaalis sa hukom na walang tigil na pag-aaway. At nang marinig sila ng mga tao ng Sodoma, at sila ay nagtipon-tipon sa palibot nila at sila ay sumigaw laban sa dayuhan. At ang mga tao
Yan. Ito naman mga tao din sa Sodoma ay tinulungan si Hadad. Talagang nilimas nila ang lahat ng property ng manlalakbay. So, wala. Kinuha nila. Harap-harapang inagaw. Ngayon, itong manlalakbay, sabi rito, at nagpapatuloy ang lalaki sa kanyang paglalakbay na kanyang asno na may kapaitan ng kaluluwa at panaghoy at umiyak. At habang siya ay naglalakbay, siya ay umiyak na nangyari sa kanya sa masamang lungsod ng Sodoma. Grabe. Grabe talaga ang sama-sama talaga ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Maliban na ang mga pamilya, ang mga asawa ay magpapalitan ng asawa, change partner, change husband and wife, tapos maliban pa, magsisiping ang kapwa lalaki at magsisiping ang kapwa babae, yung mga anak nila tumitingin na wala lang kibo. Tapos, pag may dayuhang dumating sa kanilang lugar, inagawan nila ng property. Grabe talaga ang kasamaan ng Sodoma Gomora. Ngayon, anong nangyari dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4? Basa. Dapat mo malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga paghihirap. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa pera, mapagmataas, mapagsamantala, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa alahayam. Sila ay magiging malupit, walang awa, mapanirang puri, marahas, mapusok at mapuot sa mabuti. Sila ay magiging hindi tapat, pabaya, mapagmataas, mapagmahal sa kasiyahan, at walang pagmamahal sa alahayam. Sa huling panahon yan nangyari noong araw sa lugar ng Sodoma Gomora, pero mangyari sa lahat ng bansa sa buong mundo sa mga huling mga araw. Binanggit na dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga paghirap. Ang mga tao ay magiging makasarili. Makasarili na. Gahaman sa pera. Grabe, gahaman sa pera. Mapagmataas, samantala, masuwayin sa magulang. Yung mga anak, masuwayin sa magulang. Walang utang na loob. Hindi marunong tumingin ng utang na loob. Mayroon na rin dito, marami na. Lumapastangan sa alahayam. Sila ay magiging malupit, walang awa, mapanirang pori, marahas, mapusok, at mapuot sa mabuti. May mga taong mapuot sa mabuti. Pag gumawa ka ng kabutihan, ayaw niya, galit sila. Mapuot sila sa'yo. Pag gumawa ka ng kabutihan. Pero pag gumawa ka ng kasamaan, tuwa sila. Ganon ang mga tao ngayon. Sila ay magiging hindi tapat, pabaya, mapagmataas, mapagmahal sa kasiyahan. Mapagmahal sa kasiyahan, pa-concert-concert, pagala-gala, pasyal-pasyal, gusto niya kasiyahan. At walang pagmamahal sa alahayam. Hindi nagmamahal sa alahayam. Sa kanila yung alahayam na yan. Importante na dito, gala-gala ako masama. Hindi ginagalang ang Sabat. Except sa mga importante. Lakad o ano. Pero kung wala naman, talagang nilapastangan talaga nila.
ibang usapan yan. Talagang bilong sila sa mga taong masasama sa huling araw katulad ng Sodoma Gomora. Ni ano pa? Basa. Levitico chapter 20 verse 13. Ang nakipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae ay nakagawa ng kasuklam-suklam at pareho silang papatayin. Yan Atensyon ang mga bayot. Hindi kasama, puwera si Rodrigo dito. Apelido mo lang bayot, pero hindi ka talaga totoong bayot. Kasi ang bayot, nakapag-siping yan sa kapwa lalaki. Sabi rito ang makipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, atensyon mga tumboy, ay nakagawa ng kasuklam-suklam at pareho silang papatayin. So, yung mga babae na nagugusto rin sa kapwa babae, kasuklam-suklam po yan. Tapos ang iba naman, pumatol din. Papareho kayong dalawa, papatayin. Dahil puro kayo babae at isa naman puro lalaki. Sinabi po yan Levitico chapter 20 verse 13. O ano pa? Basa. Romans chapter 1 verse 23 to 28. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng alahayam na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng alahayam sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa alahayam ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinampa nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman, yaman. Dahil dito'y hinayaan sila ng alahayam sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae. Sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalali ng alahayam, hinayaan sila ng alahayam sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Yung mga hindi talaga tumanggap kay alahayam, alahayam po ang nakasulat sa original Bible. Sa Genesis chapter 1, verse 1, nakalagay doon, barasayat, bara, alahayam, at hasamayam, wat haratasa. Alahayam po ang nakasulat. Ngayon, pinalitan nila, ginawa ng God sa salitang English, ginawang Diyos sa salitang Tagalog o Bisaya o Espanyol. Eh, sino yung God? Sino yung Diyos? Fallen angel, si Diyos, fallen angel. Si God, si Gadriel, fallen angel. Ayaw nila sa alahayam. Ngayon, pinabayaan na lang sila ng alahayam na mahumaling doon sa kasuklam-suklam na gawain. Na ang mga lalaki hindi na makipagsiping sa babae, kundi sa kapwa lalaki na lang siya makipagsiping. Tapos ito namang babae, hindi na makipagsiping sa lalaki, kundi sa kapwa babae na sila magpasiping o sumiping. So, yan po ay kasuklam-suklam. At pinabayaan sila dahil hindi nga nila tanggapin si alahayam. Ayaw nila sa salitang Hebrew na original. Gusto nila yung wikang English na
Tagalog na, o anong ibang wika. Pangalan po yan, ang pangalan hindi nagbabago. Huwag mo sabihin na kung ang pangalan mo ay Santiago, pagdating ng Amerika o sa ibang bansa, James ka na. Ang birth certificate mo, Santiago ang nakalagay. Ang passport mo, Santiago, huwag kang mag-James. Kung ikaw ay Pedro, sa birth certificate mo, Pedro, sa passport mo, Pedro, pag naka-ibang bansa ka na, ay magpatawag ka nag-Peter. Hindi magbabago ang pangalan. Ganon rin ang Yahweh, hindi pwedeng magbabago ang pangalan, Yahweh Al-Hayam, hindi pwedeng babaguhin. Ang lingwahe pwede magbago, ang Tagalog maging English, Hebrew, anong lingwahe, pero yung proper name, yung salita ng pangalan mo ay hindi pwede baguhin yan. Ngayon, binago nila. Ang Al-Hayam, pinalitan nila pangalan ng fallen angel. Ang Yahweh, pinalitan pangalan ng fallen angel. Yan ang nangyari. Ngayon, si Yahweh siya ay pinagbintangan pa nila na Lucifer. Wala po yan nakalagay sa Revelation chapter 22, verse 16. Dinagdagan po nila yon. Walang nakasulat sa original Hebrew na si Yahweh siya ang bright morning star. Wala. As in, wala nakasulat. Dinagdagan nila na siya ay sa lahi ni David, sa ugat ni David. Tapos siya ang ng bituin sa umaga. Siya ang maningning na butiun sa umaga. Kasi ang Lucifer is morning star. Ang pangalan po ni Lucifer na unang binagsak sa second day of creation ay si Samael. Siya ang nagtanim ng tree of knowledge, good and evil sa Garden of Eden. At siya rin ang nag-agaw sa asawa ni Adan na si Lilith. At nanganganak sila 100 demons every day. Mabasa po yun sa original Bible. Mabasa po yun. Wala sa 66 book. Yan. Ngayon, kung paniwalaan nyo ang 66 book at saka yung 73 books, ligaw talaga kayo. Sa totoo lang, ang total aklat ng original Bible ay 777 books. Dinala po sa Vatican noong 70 AD. Nilosob ng Roman Empire at pinagdodoktor nila. Unang gumawa ng Bible, si King James, Haring King James na bakla, na bayot. Ginawa niya 80 books, itawag daw 1611. Ngayon, tinanggalan ng 14, approved din ng Vatican Canon, tinanggalan ng 14, ay naging 73 books na lang. Yun ang Bible na Roman Catholic, 73. Ngayon, yung si Martin Luther na pare ng Roman Catholic, umalis at nagtayo ng sariling organisasyon o reliyon, ay tinanggal naman niya ang 7. Approved din ng Vatican Canon Law, ay naging 66. Ang 73, binawasan ni Martin Luther ng 7, naging 66. Ang 80 books, binawasan ng Roman Catholic ng 14. Yan ang nangyari. Pero salamat lang, may duplicate. Ang Ethiopia na anak ni King Solomon at ni Queen Sheba, na ang anak nila ay naging emperor at hari ng Ethiopia at founder ng bansang Ethiopia doon sa continent ng Africa, si King Menelik I, at may duplicate sa original Bible. At nabigyan po tayo. 120 books lahat. Ngayon, ito po ang nasalin. Ito. Paleo Hebrew. Levitico, chapter 20, verse 13. Ito po, na-translate.
Doon sa doctorated, hindi nabanggit dito ang woman, ang man lang. Pero dito, nakalagay. So, salamat lang, may kopya tayo. At ang nabigyan, ang silangan, kasi nasa prophecy po na ang silangan ay gagamitin ni Aba Yahawa sa huling mga oras. Dito po, sa silangan, sa bansang Oper. Ngayon, anong nangyari? Basa, last verse na to. Kalaan chapter 14 verse 14. Pagbabayaran ng isang tao ang kaniyang baluktot na pamumuhay. Ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Yan. A person will pay for his crooked way of life. But the word of the righteous will be rewarded. Pagbabayaran ng isang tao ang kanyang baluktot na pamumuhay. Kung ang pagmumuhay mo ay baluktot, hindi ka talaga tumino, pagbabayaran mo yan. Atensyon, yung nanonood sa YouTube channel. Kayong nanonood sa YouTube channel, kailangan ang buhay nyo maayos, matino. Huwag kayong magbaluktot dahil pagbabayaran ng isang tao ang kanyang baluktot na pamumuhay. Ngunit, ang gawa ng matuwid ay gagantimpalahan. But the work of the righteous will be rewarded. Na kailangan talaga ang ating ginagawa araw-araw ay righteous, matuwid. Huwag tayong gumagawa ng kalukuhan o monkey business o ano bang pangbobodol, pang-scam o you are scammer. Alisin yung buhay na pilang scammer o mag-i-scam o panluluko, pandaraya. Kasi pagbabayaran yan ng isang tao. Pero, ngunit, ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. May gantimpala tayong tatanggapin pagdating doon sa heaven. Doon, ibaba yung new heaven, new earth, and new Jerusalem, at may gantimpala tayong matatanggap. Pero ang mga pamumuhay nga baluktot ay pagbabayaran nila ang kanilang kasamaan. Gets nyo? Maglilingkod na lang tayo ng matino. Walang kalukuhan, walang pandaraya, walang panluloko. Dahil iba kasi manluloko, mandaraya para makakuha ng maraming pera. Yung perang maipon mo dito ay hindi mo madadala sa hukayan. Dito lang yan. Dahil pag alis ng ating kaluluwa sa ating katawang lupa, ayon ay pupunta doon sa eternity. Either langit o heaven. O eternal life o eternal condemnation. Ang new heaven, new earth, ibababa. At dyan, ang new Jerusalem. Doon gagantimpalahan po ang mga matitino, ang mga righteous. So nawa po, sa aral na ito, ay natauhan po tayo. Mas maganda talaga ang gumawa ng katinuan kaysa kasamaan. Anhiin mo yung makaipon ka ng maraming pera sa pamagitan ng kasamaang ginawa mo, sa panlulukong ginawa mo, na hindi naman madadala yan sa pangalawang buhay sa eternity. Dito lang yan sa lupa at hindi na rin magtagal ang mundong ito.
nandito na tayo sa huling mga oras. Lilisanin na natin to kasi gugunawin ito. So, Biblish, Shalom. Awit tayo. Say, ang aking nais, nga likhain ni alahayam para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nga likhain ni alahayam para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aking nais, nga likhain ni alahayam para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, na likhain ni alahayam para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Halalawaya, halalawaya. Purihin ka, Aba Yahweh, Bahasam Yahweh Shai. Manalangin tayo, Aba Yahweh. Sa pangalan po ni Masyayak Yahweh Shai. Salamat po sa iyong salita namin napakinggan na dapat kaming mamumuhay ng may kabanalan. Mamumuhay na isang matuwid na pamumuhay. Iwasan ang gawaing baluktot. Iwasan ang gawaing masama dahil ito po'y magdadala sa kaparusahan. At sinabi mo, gagantimpalaan mo ang mga matuwid. At pagbabayarin ang mga baluktot na pamumuhay. O Aba Yahweh, dalangin po. Sa lahat ng nakikinig sa pangangaral na ito, kahit kayong nakikinig sa YouTube channel, naway tumibok kanyong puso upang magdidesisyon na layuan ang pamumuhay na baluktot
at mamumuhay na bilang matuwid na maglilingkod at nagmamahal sa alahayam na walang iba, si Abba Yahweh na nagkatawang tao, Masyayak Yahweh, nagbuhos ng dugo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Dahil ang mga dugo ng mga hayop na ihandog ay nagtakip lang ng mga kasalanan. Pero ang dugo mo, Masyayak Yahweh, hindi lang nagtakip, kundi nagbura sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat din, Abba Yahweh, nagkatawang tao ka. Tinupad mo ang Torah na minsan nagkakamali kami. Nagsisikap kami na matupad ng perfect ang Torah. Dahil ito po'y covenant po mula sa aming mga ninuno. Kaya lang minsan nagkakamali kami. Minsan nagkukulang kami. Dahil sinabi mo na kung tutuparin namin ang buong kautusan, ngunit lumabag sa isa ay lumalabag sa lahat. Walang sino mang nakaperfect sa Torah. Pero ibig sabihin, tutuparin namin ang Torah kahit kami pumapalpak. Dahil pinerfect po ni Masyayak Yahweh ang Torah para makover up ang kakulangan sa aming pagkakamali sa Torah. Na minsan, natupad namin halos lahat, pero minsan isa ay nagkakaroon kami ng pagkukulang o pagkakamali sa Torah. Na hindi namin sinadya na nagkakamali kami. Na hindi namin na perfect. Pero salamat, Abba Yahweh, nagkatawang tao ka, si Masyayak Yahweh. Una sa lahat, tinupad mo ang Torah para matubos kami sa aming kakulangan. At kami harap sa iyo, perfect namin ang Torah dahil na-perfect ni Masyayak Yahweh. At ang dugo ng mga hayop ay nag-cover lamang ng mga kasalanan, pero ang dugo mo, Masyayak Yahweh, hindi nag-cover, nagbura ng lahat ng aming kasalanan. Perfect po ang salvation na binigay ni Yahweh, na nagkatawang tao, Yahweh Shai, means Shai, salvation. Kaligtasan ni Yahweh. Yahweh Shai. Salamat po. Masyayak Yahweh, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Abba Yahweh. Nawa maghari sa amin. Your kingdom come. The kingdom of Yahweh na sa aming buhay makikita. Purihin ka, Abba Yahweh. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ni Masyayak Yahweh na aming tagapagligtas. Yaman. Abba Yahweh, siya Yahweh, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh.